Good day everyone! This is Cheryl Bellis and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, I will be going to talk about the issues of mental health here in our country. Alam mo naman yung nangyari kay Eman Atienza, no? Yung anak ni Kuya Kim Atienza. To be honest, hindi ko talaga totally kilala si Miss Atienza. Kasi ang kilala ko lang si Kuya Kim. Nakita ko na rin si Kuya Kim sa Showtime nung nanonood kami ni Mama dati. Pero yung pumutok sa issue at pumutok sa social media and sa balita, yung nangyari kay Emma na nagpakamatay, no? Tapos talagang tinapos niya talaga yung buhay niya para matapos na yung paghihirap niya, no? Kaya, yan ang reason kung bakit. Ngayon ko lang nakilala si Eman Atienza. Totally, buong Pilipinas ang nalungkot sa nangyari kay Eman. Hindi rin din kasi biro yung, 'di ba, sabihin ka na, magpakamatay ka na lang. You're not enough to live in this world. Alam mo yung sobrang damot, parang sobrang lahat ipagdadamot sa'yo, pati karapatan mo, pati reputasyon mo, pati dignidad mo, pati yung prinsipyo mo, lahat. Parang ang matitira na lang sa'yo, buto-buto na lang. Parang gano'n na lang yung nafe-feel ng taong may sakit ng depression at nakakaramdam ng mental health illness. So ako, tulad ni Eman, nakaranas din ako ng kwento ko sa inyo. Nung nasa ospital ako, dahil na dengue ako, may nag-message sa akin, sabi, wag ako. Mag-live ka, magbigti ka, magpakamatay ka, wala akong pakialam sa'yo. Sabay, minura ako, binastos ako. Sobrang sakit nun sa akin. Paskong Pasko pa. Hindi ko kasama ang pamilya ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakalabas ng ospital. Tapos ganyan. Muntik ko nang bunutin yung dextrose ko eh. Pero naisip ko, patawarin na lang sana ang Diyos ang ginagawa nila sa akin. Kahit pa sabihin natin ako pang gusto magpakamatay, porque sila lang ang masaya sa ginagawa nila, ginanon ako, pinagmumura ako. At the same time, kapwa ko pang LGBT ang gumagawa nun sa akin. Sige, sabihin natin na gusto ko nang magpakamatay, pero not in the way na ipupush ako na, sige, magpakamatay ka? Eh di wala akong pakialam sa'yo, magpakamatay ka na rin. Bakit ba? Ikaw hindi ka ba nagpapakamatay knowing na alam mo na nakakagawa ka ng mali? That's wrong, right? Hindi porke nakakasakit ka na, tapos kapag yung isang tao ay gusto magpakamatay, and then, you have to push? Bakit? Ikaw lang ba ang nabubuhay sa mundo? No way, right? I'm sorry for my word, pero yun talaga yung nangyari talaga sa akin. Bukod sa mga bashers and bullyings, no? Isa-isa na sa naranasan ko. To be honest, hindi talaga biro yung sabihan ka ng ganun na sobrang sakit, tapos mumurahin ka pa ng bonggang-bongga, tapos ipupush ka pa ng bonggang-bongga, tapos sasabihin nila sa'yo, joke lang yun. Ano yun, para hindi halata na masakit? Tapos sasabihin pa nila sa'yo na kapag nasaktan ka ng bonggang-bongga, ang drama mo, di ba? Alam mo yung nakakainis yung ganung tao. Lalo na kapag sinasadya nila na paglaruan yung nararamdaman mo, tapos wala silang pakialam sa kung ano yung sakit ng nararamdaman mo na pinaramdam nila sa yung masakit. Hindi talaga biro yung about sa issue ng mental health, no? Sa mga nagsasabi diyan na nung panahon namin walang ganyang-ganyang nagpapakamatay, nagpapatiwakal. Para sa akin lang opinion ko lang. Hindi ko na ho problema yan kung ano ang sasabihin nyo, kung anong komento nyo, tama man yan or mabuti. Kung ano man yung sasabihin nyo, well, nasa inyo yan. Lahat naman tayo may kalayaan magsalita. Pero para sa akin, meron na talagang nagpakamatay nung araw. Kahit nung panahon pa ni Jesus, no? Napanood ko yung si Judas, nagpakamatay yun. Para sa akin lang wala akong ibang aapakan na ibang paniniwala ng mga religious.
Okay? At mga pananaw nyo, nasa sa inyo yan. Ito na masasabi ko. Sabihin na lang natin na nakakatulong ang pagdarasal, ang pagsisimba. Yan, nakakatulong naman talaga. To be honest, kung ano yung sakit nung nararamdaman ko, kay God ko sinusurrender. Kay God ko kinukwento ang lahat. Sabihin natin na may mali ako sa side ko or may tama ako. But it doesn't matter. Kasi kahit anong gawin naman natin, lagi naman tayong mali sa paningin ng iba no? Mali man o tama yung ginagawa natin, lagi naman tayong may mali. Pero Diyos lang talaga ang nakakaalam kung ano yung ginagawa natin. So ako, pinagdarasal ko kay God na ganun. Sinurrender ko lahat. Nakakaibsan din ng stress. Pero ito, matanong ko. Aanhin nga araw-araw ka ngang nagdarasal, nagsisimba. Araw-araw namang may tumatarantado sa'yo. Hindi naman yata pwedeng kontrolin ng Diyos na, o ikaw, huwag ka nga magsalita ng ganyan na sobrang sakit sa kapwa mo. Pag nagpakamatay yan. O kaya, huwag ka na magsalita ng ganyan para walang magpapakamatay. O ikaw, huwag ka magpakamatay. Hindi naman yata pwedeng kontrolin ng Diyos yan. Kasi ang Diyos, nagka-guide lang siya sa atin. 'Di ba? Para tulungan niya tayo sa araw-araw na buhay natin. 'Di ba? Kasi, alam mo, to be honest, tao lang mismo ang makakatulong. Pero, ikinalulungkot ko, tao nga ang nakakatulong. Pero, para makatulong sila, kahit mangbastos na lang sila ng kapwa nila, kahit hindi na maganda ang ginagawa nila, okay lang sa kanila. Basta't ang karapatan nila, ang pagkatao nila ay winner ng mga impokrito at ang mga impokrita, 'di ba? No matter what you do and no matter what you saying, you're still wrong. That is how is it. Some people and some of my friends and followers here na kung ano yung mga pinagpo-post ko, may kasamang mura, may mga shit words and anything. Alam mo, to be honest, hindi naman talaga ako magpo-post ng ganun kung walang bumubullshit sa akin. Kahit before. But I'm sorry kung ano yung mga naipost ko. Wala Tao lang ako, kagaya nyo Tao lang ako na nasasaktan. Kahit pilitin ko magpanggap na hindi nasasaktan, may pakiramdam din ako kagaya nyo. Marami naman talagang way para mailabas mo yung hinanakit mo. Kaya kahit sabihin ng ibang mga kaibigan ko at ang mga ibang kakilala ko, "Oy, huwag ka nga magpo-post ng mga ganyan. Oy, huwag ka nga ganyan, be queenly dapat." Wala Hindi naman namin pwedeng itago yun. Lalo na sobra na yung pangbabastos na ginawa sa akin. Hindi naman namin pwedeng kimkimin yun. And yes, as a beauty queen, kailangan ko maging queen bee. But you don't know, kahit sabihin ko na deadmahin ko sila, pero paano kung sila naman yung sobra ang pangdadown na ginagawa nila sa kapwa nila. Kahit sabihin natin ayusin ko, okay? Pagandahin ko ang lahat sa akin, pero I'm still not perfect kasi hindi lahat ng tao gusto ako. Hindi lahat ng tao ayaw sa akin. Ang iba gusto ako pero gusto lang akong bullshitin. And kahit anong gawin ko sa sarili ko, lagi pa rin yung mayroong mangkikriticize sa atin, sa society natin. Pero may I ask, I saw some of the celebrities and artists, beauty queens, models, dahil meron silang sakit na nararamdaman sa puso't isip nila, and they still have to be a queenly. Hindi na nila kailangan i-post sa social media. Besides, they don't need to post in any social media kung ano yung sakit ng nararamdaman nila. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao papakinggan ka, hindi naman lahat ng tao iintindihin ka, hindi naman lahat ng tao i-comfort ka. And yes, some of them, they judging you. And yeah, suddenly malalaman na lang natin nagpakamatay sila.
You, me, all of you. Lahat tayo, hindi natin alam kung ano ang mga pinagdaraanan natin. Isipin mo yun. Kung meron kayong napapansin sa balita o kung nagbabasa kayo ng dyaryo, ako may nabasa ako dati sa dyaryo. Nanap ko yung dyaryong yun eh, pero nabasa ko talaga siya. Di ko alam kung fake news yun. Pare, nagpakamatay. Isipin mo, pare, nagpakamatay. Pare na yan nagpakamatay pa. Sa social media ko ba? Di, basta nabasa ko yun. Sa social media or sa dyaryo, pare, nagpakamatay. Isipin mo yun. Kasi aanhin nang nagdarasal ka nga, kung, di ba, araw-araw namang may tumatarantado sa'yo. Bisan ganito, yung nakikita natin sa social media, yan, yung mga comments, yung mga nagme-message sa atin, para silang may sakit ng depression. Pansin ko, kahit yung mga bashers ni Eman, parang may sakit ng depression. Pansin ko. Kahit ako, nakaranas din ako ng pambabash. Siyempre ako, sumasali ako ng beauty pageants. Diba? Nakaranas din ako ng panglalait and so on and so forth. Minsan below the belt pa. Diba? Nabasa ko sa mga bashers na mga comments, para silang may sakit ng depression. Oh, para silang may sakit ng depression. Isipin mo pagtingin mo sa profile, nakalock profile. Bukod sa nakalock profile na nga, poser account pa. 'Di ba? Tapos ang lakas ng loob na laitin ka, below the belt ka, tapos sila pa yung nagmamarunong sa'yo. Tapos sinasabi sa akin na, ikaw, may poster account ka. Sinusumbat-sumbat sa akin. Ang galing-galing nila, no? Tapos, nakita mo profile nila? Grabe, no? Lalo na yung naalala ko na, syempre, dati, ugali ko dati ang magbasa ng mga comments about sa akin. Kasi syempre, nung sumali ako sa Miss Universe Philippines 2022 via Kumu. Siyempre, gusto ko lang naman malaman kung ano yung mga pinagsasabi nila sa akin, kung maganda ba yung comments or bad comments. But it was really unexpected na kung ano yung mga nababasa ko. And you know, this is my second time na sumali ako ng beauty pageant from Century to Super Buds 2020 until sumali ulit ako sa Miss Universe Philippines 2022 via Kumu. Tapos, pinost yun ng isang pageant pages. Tapos, nung nakita ko, puro haha. Tapos makikita ko sa mga comments, mga bad comments. Lalo na yung isa sa nabasa ko na comment na ang pangit mo, at least ambisyosa ka. Sobrang sakit nun para sa akin. Kaya, nung time na yon, parang feeling ko na I am not enough na para tuparin ko yung pangarap ko kahit porque ba na hindi ako kagandahan sa paningin nila. Well, hindi nila alam kung sino ako. And yes, kahit tingin ng karamihan sa akin, hindi ako kagandahan, hindi ako katangkaran, pango man ang ilong ko, pero ipagmamalaki ko, ito yung totoong looks ng mga Pilipino. Hindi lang puro may lahi, hindi lang puro saritoke. Okay? Kahit anong mangyari, ipagmamalaki ko kung ano yung minana ko sa mga magulang ko at minana natin sa mga ninuno natin. And supposedly, tanggap ko kung ano ako. Tanggap ko kung ano yung binigay ng Diyos sa akin. At kontento na ako. Kaya kahit magparitoke pa ako o hindi, ito pa rin ako. At kontento ako sa kung ano yung binigay ng Diyos sa akin. Kaya, may karapatan ako. Sige, sabihin natin, ambisyosa ako. Yes. Di bali ng ambisyosa ako. At least, kaya kong tuparin kung ano yung pangarap ko. Hindi habang buhay lagi akong nalulugmok sa kahirapan, nalulugmok sa lahat. Gusto ko, bilang isang ambisyosa, ginagawa ko kasi hindi habang buhay laging pangarap lang. Kahit ang daming nang down at kahit sabihin nila na wag mo ipilit kasi lagi kang talo, hindi para sa'yo, pinagpipilitan mo, napaka-pathetic mo. The more na hinihila ako pa ibaba, mas lalo kong
mas lalong gugustuhin kong lumaban. At wala akong pakialam sa kahit ano sasabihin ng ibang tao. And ito lang masasabi ko, wala hong nilikha ang Diyos na pangit. Kung meron mang nagpapapangit sa atin, yun yung ugali. Okay? Kaya kung sasabihin mang pangit ako, wala tayong magagawa. Yun nga ang nanalong si Pia Wurtzbach eh. Binubuli pa yan. Kahit pa sabihin natin mas matangkad siya, mas maganda siya kaysa sa akin, mas mayaman. Siya pa yung mas binubuli. Lahat tayo pwedeng maapi. Grabe yung tao ngayon. Hindi natin talaga mapiplease ang earth, ang mundo. May mga tao talaga na kailangan gumawa ng ganun. But I think so. Hindi naman ako expert about sa mental health. Pero I think so, daig pa nila ang may sakit ng depression. Ewan ko kung sobra ba silang lungkot sa buhay nila noon, kung nabully ba sila, kung iniwan ba sila ng mama at papa nila, o iniwan sila ng jowa at asawa nila, o anong problema nila, huwag silang mangdamay. 'Di ba? Pero I think so. Mental health illness, walang mukha. Mayaman o mahirap, ano man ang estado mo, walang mukha. Kahit sinong tao pwedeng makaranas nito. Pwede naman tayong hindi magpa-apekto. O yes, sige. Hindi nga tayo magpapa-apekto. Isipin natin. Pero what if, in your heart, in your mind, hindi mo mapipigilan eh. Isa pa dyan, ang mga tao below the belt, ang galing-galing magmataas. Ang galing-galing mangbaliktad, mga feeling entitled. Danas ko na yan nung ako'y nagtatrabaho dati sa huling pinagtatrabahuan ko. Toxic na yung mga katrabaho ko. Tapos nung nalaman nila na tomboy ako, na nagka-crush ako sa isang babae, na binasted ako, parang araw-araw nila akong pinagpipilitan na maging straight. Tapos nung nakita nila yung social media ko na nakabikini kasi sumali ako ng Century 2 na Superbuds, ay araw-araw na lang ako tatanungin na parang alam mo yung umaasa silang magiging babae ako. Kasi ang alam kasi nila na pag babae, damit babae, nagkakagusto sa lalaki. Pag damit lalaki na babae, nagkakagusto sila sa kapwa babae. Paano naman ako bilang isang lipstick lesbian? Ito, lilinawin ko lang Maraming kinds ng lesbians, okay? Merong lesbian na damit lalaki, 'di ba? Babae siya, tapos damit lalaki. Lilinawin ko lang 'to Merong babae na mahaba ang buhok na maganda, na laging naka-makeup, na laging naka-heels, pero nagkakagusto din sa kapwa ding babae. But if you think so na I am bisexual, I am not a bisexual. I am a lipstick lesbian. Kung hindi nyo maintindihan, i-google nyo. Pag hindi nyo pa rin maintindihan, kahit i-google nyo, problema nyo na yan. Or else, ang karamihan sa inyo, binabase nyo ang pagtingin nyo sa tao sa kasarian. Hindi sa pakiramdam ng tao. Kaya ang karamihan sa inyo, walang respeto. Alam mo, to be honest, gusto ko lang talaga ng pag-iintindi. Unawain na lang sana nila ako o hayaan na lang nila ako kung kesa naman marami silang sasabihin sa akin. Lalo na yung sinasabi nila na, ang ganda-ganda mo. Huwag kang magpaka-tomboy-tomboy, magpaka-babae ka. Magmahal ka ng lalaki. Ganda-ganda mo, sayang. Nakakaloka kayo. Bakit ako lang yung sinasabihan nyo ng ganun? May mga iba naman tayong mga ka-crewmates na bakla, tomboy. Yung iba magjowa pa. Tapos ako porque nalaman nyo na binasted ako ng babaeng nagustuhan ko. Pero kahit anong gawin nyo, kahit ano pa ako, wala kayong pakialam sa akin. Isa pa, hindi nyo ako pinagbigyan ng pagkakataon na lumaban, na ipagtanggol ko sarili ko. Kasi sabi nyo, wag ako magsalita. Wag ako magpaliwanag. Kahit anong gawin nyo sa akin, kung ano yung pain ng nararamdaman ko, hindi nyo ako pinagbigyan. Pinagdamot nyo sa akin na ipaglaban ko yung karapatan ko at kung sino ako. At araw-araw nyong ginagawa sa akin yan. Tapos sasabihin nyo, joke-joke lang yun. Nagagalit kayo sa akin kapag nagpapa-apekto ako sa mga bullshit na sinasabi nyo. FYI sa inyo, hindi biro yung ginagawa nyo sa akin. Gender-based yung ginagawa nyo. Pwede ko kayong kasuhan. Pasalamat kayo, hindi ko kayo kinasuhan.
Dahil baka magmakaawa kayo sa akin. No. May pamilya kami pinapakain. May pamilya kami binubuhay. Or else, baka sa akin yung ibaliktad ang lahat. Wala akong ibang inisip, kundi kapakanan ng pamilya ko, kapakanan ng nanay ko, kapakanan ko. Wala na akong ibang inisip, kahit pain ko, wala na akong pakialam. Mas binubuhos ko na lang yung sarili ko sa pagtatrabaho. Alam mo ito the more na pinagpipilitan niyo ko na maging straight, mas lalo ko pinagpipilitan yung sarili ko sa babaeng gusto ko na ayaw sa akin. Kasi pinagpipilitan niyo ako maging straight. Hindi makatarungan yung ginagawa niyo sa akin. Kaya the more na hindi makatarungan yung ginagawa niyo sa akin, mas lalong nagagalit sa akin yung babae. Kaya tigilan niyo ako. Tapos tanungin nila ako, babae ka na? So what the fuck who I am? Hindi naman sila nakakatulong sa akin. Isa pa sa pinakamas masakit para sa akin, i-shift ako sa lalaki tapos may jowa. Ang sakit ng ginawa niyo sa akin. Porque pinagpipilitan niyo ako maging straight. At dahil nakita niyo na binasted ako ng babaeng gusto ko, pagpipilitan niyo ako na maging straight, tapos isi-shift niyo ako sa lalaki, tapos may jowa pa yung lalaki. Ito naman tong lalaking to, magkagusto pa sa akin. Tapos sasabihin niyo, joke-joke lang yun. Hindi makatarungan yung ginagawa niyo, nakakadiri kayo. And that is the reason kung bakit ako nag-resign sa huli kong pinagtatrabahuhan sa fast food chain. Kasi ayoko na matuloy yung ginagawa niyo sa akin. Kasi kapag nagtagal ako dyan, baka mas grabe yung gagawin niyo sa akin. Baka hindi lang susungitan niyo ako. Baka isang araw, yayain niyo ako uminom. Kapag nag-ayaw ako, lalo niyo ako pipilitin. Hanggang sa pilitin ako, naggalawin ako ng lalaki. Alam mo, kung may puso ang iba sa inyo, bakit niyo ako hinayaan? Lalo na ibang mga kumakampi sa akin dyan, bakit niyo ako hinayaan na ganito? O bakit niyo hinahayaan yung sarili niyo na gantuin niyo ako? May pakiramdam din ako, kagaya niyo. Kayo ang nagbigay sa akin ng trauma. Sige, ginagawa niyo sa akin. And that is the reason kung bakit hindi ako naghanap ulit ng bagong trabaho. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nag-apply ulit ako ng bagong trabaho, baka kung ano man ulit ang mangyari sa akin. Baka hindi lang yung ganyan yung nangyari sa akin. Baka may mas malupit pa mangyari sa akin. Lalo na karamihan sa mga nangyayari ngayon in our society, may nagpapatayan. Ang iba, nangre-rape. Umiiwas lang ako sa toxic society. Kaya wag niyo sanang isipin na tamad ako, walang nangyayari sa akin, wala akong diskarte. Ito nga sa araw-araw ba naman ang paghahanap ko ng trabaho? Noon, ilang beses akong na-reject. Tapos kung sino pa yung tumatanggap sa akin, sila pa yung bumubullshit sa akin. At during na naghahanap ako ng trabaho, palagi na lang may bumubullshit sa akin. Ano bang meron sa akin? Ang susungit na nga ng mga katrabaho ko, tapos, pati ba naman tong kasarian ko, bubullshitin nila. Tapos, sila pa tong nagmamagaling, sila pa tong nagmamataas, ginagamit nila yung pagiging masungit nila para lalo akong ma-down, para lalo silang maging winner. Nakaka-bullshit yung mga ganung tao. Lalo na nung sinubukan ko gumante, kasi nung mga ilang years after ko mag-resign sa huling pinagtatrabahuan ko sa fast food chain na may nangbubullshit sa akin because of my gender, because of my ego, nung sinubukan kong gumante sa isa sa mga nangbubullshit sa akin, ako pa yung sinapak. Ako pa yung sinaktan. Mga duwag na lalaki na kahit sabihin nila sa akin na babae ako, dapat din daw akong saktan. Kasi alam daw nila yung ginagawa daw nila sa akin na kinakampihan daw nila ako kahit na alam nila na binubullshit ako. Kung hindi pala sila ang isa sa mga nangbubullshit sa akin, bakit isa siya sa mga nagtatanong sa akin, babae ka na? Parang umaasa sila na magiging straight ako. Well, kahit anong gawin nyo, wag nyo ipagpilitan sa akin na magiging straight ako dahil kahit anong mangyari, this is me. I was born this way. Nagtatrabaho lang ako, wag nila akong bullshitin. At yan ay isa sa reason kung bakit nagtitrigger ako.
Kahit sabihin natin na ayusin ko lahat, inayos ko naman lahat, pero lahat na lang sa akin mali. And then, you know what? And I think so, parang I am not enough to live in this world. Gusto ko lang naman mabuhay, gusto ko lang naman makasurvive. Syempre, hindi nila alam kung ano yung mga pinagdadaanan ko. Namatay yung tatay ko, tapos nagkaroon kami ng matinding financial problems. Tapos, sabi nung nanay ko, hinto ka muna sa pag-aaral at maghanap ka ng trabaho. 'Di ba? And then, ito pa. Alam mo, kung may time machine, kung may babalik lang ang dati, siguro noon, naipaglaban ko na. Kung sana lang, kontrolado lang ng kalikasan, na lumuhod sila sa akin, at humingi ng kapatawaran sa akin. Pero nung ginawa nila, lalo lang sila nagmataas. Mga hindi marunong humingi ng tawad sa akin, lalo na nung sumali ako ng Binibining Pilipinas, ang iba sa mga taong sumasalbahe sa akin because of my gender and my looks, na pinagpipilitan ako maging straight, nagme-message sa akin para umutang ng pera. Samantalang yung iba sa inyo, sinalbahay ako. At yung iba, binabackstab ako, lalo nung nasa CR ako. Lalo na yung sa CR ako na nagpapalit ako ng damit after ko mag-perform sa Christmas party. Ang iba sa inyo, pinagtatawanan nyo ako habang nagpe-perform ako. Samantalang kayo, pare-pareho lang naman tayo may pakiramdam. Alam nyo, okay lang naman sa akin na magbiroan kayo. Pero ito yung gender ko, binubullshit nyo. Wala kayong karapatan. Tandaan niyo yan. Kahit sa susunod, huwag niyo nang ulitin yan. Yes, I have to move on sa nangyari sa akin. Kasi matagal na yung nangyari sa akin. 2025 na tayo ngayon, magto-2026 na. Pero paano ako mag-move on? Kung sobrang sakit yung ginawa nila sa akin. Ha? Tapos hindi ako pinagbigyan na ipaglaban ko yun. At ang susungit pa ng mga katrabaho ko noon, o yung iba, mababait naman. Pero yung iba, salbahe na nga, bullshit pa. Grabe yung sakit ng ginawa nila sa akin. Nagtatrabaho lang ako. Ha? Kaya ako tigil nyo na yan. Kaya walang nangyayari sa bansa natin. Kasi araw-araw na lang kayong ganun na lang laging ginagawa nyo. Naalala ko lang nung bago ako nagtrabaho sa isang fast food chain. Nagtrabaho muna ako sa kantin, no? Kasi sabi nung tita ko, ipasok muna kita doon kasi kulang kami ng tao na taga-serve ng pagkain since hindi ka makahanap ng trabaho, 'di ba? 2016 'yon, November. And then doon ko natuklasan sa trabaho. Sige, sabihin natin na walang madaling trabaho. Lahat mahirap. Kasama na dun yung toxic na katrabaho. Katulad niyan, nung nagtrabaho ko doon sa kantin, some of my fellow employees, mas bata sa akin pero ako yung inuutusan. Inuutusan magpunas, inuutusan maghugas ng plato, inuutusan magmap. 'Di ba? Hindi naman masyado grabe 'yon. Kumbaga parang first observe ko pa lang naman yun sa nakikita ko sa paligid ko. And then, nung pagdating ng 2017, pinaresign ako ng nanay ko sa kantin. So, pina-apply ako ni mama sa car wash, dyan, sa mall. Kasi, nabalitaan niya na iba sa mga pinsan ko doon nagtatrabaho. Kaya, nag-apply din ako doon. Sinunod ko naman yung sinabi ng nanay ko. Tapos nung sinunod ko, nung nagtrabaho ako doon, natanggap naman ako sa car wash. Nung nagtrabaho ako doon sa car wash, hindi lang pala empleyado ang bastos. Alam mo kung bakit? Kahit customer, bastos. Eto, inalok ko ng hugas ang isang customer. Hindi na nga nagpahugas sa akin. Ito pa yung sinasabi. Alam mo, dapat hindi ka nagtatrabaho sa ganyan kasi ang ganda-ganda mo eh. Nakakabastos yun.
Di ka na nga nagpahugas tapos ganun pa yung sinasabi mo. Sabi ko, ay sir, mawalang galang na ho. Inaamin ko, ito yung itsura ko. Pero kahit anong itsura ko, may karapatan ako gawin kung ano yung dapat. Kesa naman magnakaw kami, o mang-rape kami, o magdroga kami. Kahit ano man yung ginagawa namin, pero hindi kami gumagawa ng mali. Tsaka itong trabahong to, kahit car wash lang to, okay lang tong trabaho na to. Di na nga kayo nagpahugas eh. Tapos sasabihin nyo sa akin, dapat di ka pumasok sa ganyan. Huwag ka na pumasok sa ganito, maganda ka. Ginaganon-ganon ako. Lalo na yung mga lalaki, ang babastos eh, no? Nakakairita. Sinabi ko sa bisur ko, ano ngayon? Dito tayo kumikita. Sila lang naman ang hindi nalilinisan yung sasakyan nila, hindi naman tayo. Pakialam nila kung maganda ka, pakialam nila kung anong itsura mo. Sabi sa akin nung bisor ko, kaya nga sir eh, hindi na nga nagpahugas, tapos ganun-ganun na lang sinasabi sa akin. Tapos, eto, sa ilang buwan ng pagtatrabaho ko doon sa car wash, nagkasakit ako ng UTI. Ngayon sabi nung nanay ko, mag-resign ka na doon sa car wash. Mag-apply ka naman sa iba. Ako, sunod-sunuran lang ako sa nanay ko eh. Siyempre, nanay ko yun. Ako, anak. Kahit sabihin natin inampun lang ako, sumusunod pa rin ako. Nagagalit pa sa akin yung nanay ko pag hindi ko siya sinusunod. 'Di ba? Kasi siya lang din naman yung nagtuturo sa akin. Siya lang naman din yung nag-guide sa akin. Kahit pa sabihin natin na may Diyos gumagayad sa akin. Pero kailangan ko din sundin yung nanay ko kasi yung nanay ko nandyan lang naman. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin na dapat may sarili akong desisyon. Kasi malaki na ako. Hindi naman pwede yun. Nagagalit sa akin yung nanay ko. Kaya kailangan ko siya sundin. Tsaka, masyado pa akong bata para magtrabaho ako. Pero kailangan ko sundin yung nanay ko. Nung sinunod ko yun, ang sabi niya, sa fast food chain ka na mag-apply. Okay ma. Sinunod ko naman yun. Tapos yun na yun. Toxic na nga yung mga katrabaho mo. Ang susungit pa ng iba. Tapos, may mga gossip pa. Tapos babastusin ka pa. Bubulshitin ka pa araw-araw. Tiniis ko pa yon for more than 3 years. Nagkasakit pa ako ng COVID. Nagka-dengue pa ako. Na-hospital pa. Huwag masyadong unfair. Well, if they think so na I am not enough in myself, maybe they too. Hindi rin din sila enough. Dahil lahat tayo ay may pinagdaraanan. Sabihin natin na I have a bad side. Because I am not a perfect person. Kagaya nyo, kagaya nating lahat. Nagkakamali tayo. Pero not in the way na super duper over na kayo na mang bullshit ng kapwa nyo. Tapos, ganon, ang kakapal ng mga mukha nyo. Lalo na sa mga bashers ni Eman, ang kakapal ng mga mukha nyo. Nung namatay si Eman, sinasabi nyo, buti nga sa'yo, nagpakamatay ka. Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo. Di ko alam kung paano ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Kulang ba kayo sa pagmamahal ng nanay-tatay nyo? O kulang lang kayo sa ligaya? Eto okay lang naman na hindi natin pansinin yung mga taong nang-down sa atin. Tama naman kayo sa side na yan. Pero paano kung hindi mo nga pinapansin pero araw-araw kang ginagago? Tapos kapag pinansin mo, ikaw ay sasabihin, baliw ka, ganto. Pag hindi mo pinansin, sasabihin sa'yo, duwag ka. Pag binlock mo, sasabihin sa'yo, duwag ka. Ano ba talaga? Anong gusto nyo? Away? Kaysa naman kami ang mamatay, kasi may karamdaman kami, kung ano man yun. Sana kayo na lang maunang mawala. Hindi kami. Alam mo, kaysa mangdamay kayo ng kapwa nyo, o kaysa mang-api kayo, o kaysa mang-bullshit kayo ng kapwa nyo, bakit hindi nyo na lang muna tignan yung sarili nyo sa salamin? Ngayon, kung perfect kayo, anong reason para magmataas kayo, para magmagaling kayo? Tapos, kung ano lang sinasangga nyo, umiilag kayo, and anything else? Ito, naranasan ko na to eh. Nung sumali ako, first beauty pageant ko yun, may humawak sa akin. Siya lang naman ang unang kumuha sa akin. Hindi naman ako ang nag-approach na kunin niya ako bilang isa sa mga talent niya.
to be honest, tinanggap ko siya. Kasi tingin ko, mapagkakatiwalaan ko yun. And then, suddenly, nagtaka na lang ako sa kanya na, oh yeah, kusa siya nagbibigay. Kusa niya binibigay sa akin ng lahat. 'Di ba? Kasi, manager siya eh. May pinirmahan din kaming kontrata. Pero yung time na yon, hindi ko alam na scammer pala yun. Kaya ngayon, ginagawa niya, kusa niya binibigay lahat para lalo ko siyang mapagkakatiwalaan. Ang dami niyang magagandang sinasabi sa akin. 'Di ba? Ang dami niyang kuda. Pati yung pagtira sa bahay niya, siya may sabi nun, hindi naman ako. Tapos nung natalo ako, yung hindi niya binayaran yung makeup artist, dinamay niya ako. Inaway niya yung makeup artist. Kasi, ang sabi, sponsor naman yun na, libre na yun na. Diba sabi niyo walang bayad? Pero, ang hindi ko alam, yung makeup artist ko, first, sinabi niya doon sa humawak sa akin na manager. Umuo pa daw yung manager na magbayad daw at least 1K for transportation. Yun lang naman ang hinihingi ng makeup artist. But unfortunately, nakipagtalo sila sa isa't isa. And then, nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaintindihan. Pero mas lalong lumaki until nadala sila sa police station at ako ang dinamay ng manager na humawak sa akin. Ako pa sinabihan niya, modus ka na, ayan, di ba ikaw ang unang nakipag-usap sa makeup artist? Sabi ko, bakit ako? Eh sila ang unang nakipag-usap sa akin. Tapos ang sabi mo, i-forward ko sa'yo. Di ba? Nung pag-forward ko sa kanya, tinanggap naman niya. And then pagdating ng coronation night, suddenly, ganun na lang. Tapos ako sasabihin mo, modus ako? Paano ako naging modus? Ha? Ngayon ko lang nakilala yung makeup artist na yun. Hindi ko pa masyado kilala, ngayon lang. Especially, sila yung nag-makeup sa akin in coronation night. At saka may message pala kayo na pinakita niya sa akin yung screenshot. Umuo ka daw, magbayad ka daw ng 1K, hindi mo binigyan. 'Di ba? Tapos ako tuloy sasabihin niya, isumbat sa akin lahat. Sisiraan pa ako sa police station. Tapos yung mga gamit ko na naiwan doon sa kanya, sa bahay niya, ayaw niya ibigay. Nagsisinungaling pa siya na tinapon na daw niya. Mabuti na lang mabait yung asawa. Kaya binigay sa akin. Tapos nung nakita ko na sinisiraan ako sa Becky's, sinabi ko sa kanya lahat ng totoo. Sabi nung kapatid ko, kasi nagtatangka na nga ako magpakamatay noon dahil sa ginawa sa akin ng ex-manager ko. Sabi nung kapatid ko, yan ba yung manager mong yan may humawak sa'yo? Pwede ba pakicheck mo nga yan sa SEC? Chinek ko yung agency niya. And then, walang nakalagay doon sa mismong list. Walang number. Wala doon yung pangalan ng agency niya. So, doon ko nalaman, scammer. Paano ko nalamang scammer siya? Kasi lahat ng mga tinulong niya sa akin, isusumbat niya sa akin, tapos ako pa sasabihin na may utang ako. 100,000 daw. Samantalang, yung pera ko galing sa City Hall na 5K, kinuha niya yun sa akin, tapos hindi niya binalik. Tapos hindi niya binayaran yung makeup artist, hindi niya binayaran yung pati yung sa backup dancer. Ang sabi sa akin, hindi binayaran. Tapos isusumbat sa akin na may utang ako. Ito pa ang malala Nalaman ko sa huli niyang hinawakan, in-scam din niya yon. Buti na lang mautak yung babae na nakausap ko. Hindi niya basta-basta binigay sa manager yung pera. Pero ako, nabiktima niya. Isa sa mga nabiktima niya. Yung pera ko na 5K, kinuha niya. Nagagalit pa siya sa akin na pumunta ako sa City Hall mag-isa nang hindi ako kasama. Samantalang nung sila yung una pumunta dun sa City Hall, hindi ako sinama. Tapos ngayon nagagalit sa akin na ako lang pumunta ng City Hall mag-isa. Tapos sinuha niya sa akin yung 5K. Tapos sabi niya sa akin, bibili daw ng ganito, importante, kailangan ganito, wala namang nangyari. Tapos hindi niya binayaran yung backup dancer, tapos hindi niya binayaran yung makeup artist. Tapos sa akin isusumbat lahat, tapos sisiraan pa ako sa Tulfo na ganito daw, dugyot daw ako. I hate those motherfuckers who do this traumatized to me. Tapos ngayon, pag sinabi ko sa kanyang scammer siya,
Mamanipulahin niya ako sa lahat. Alam mo naman may mga ganun tao talaga, no? Gagawa't gagawa ng lahat ng paraan para lalong hindi matalo. O sige, kayo na panalo. Ako na ang dinadown nyo. Pero kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako matatalo. Karapatan nyo man yan o hindi. Hindi lang kayo yung tao na bubuhay sa mundo. Ito pa ang masaklap. Pakaso-kaso pang nalalaman. At kahit pa sabihin natin na may karapatan siya, huwag niya gamitin yung batas. Dahil in the first place, ginamit ako, tapos porke natalo ako, bubulshitin lang ako. Yung mga ganung tao, pera lang kasi ang gusto nila. Kaya, let's be careful. Maging aware tayo sa mga tao sa paligid natin dahil hindi lahat ng tao pagkakatiwalaan natin. May humawak sa akin dati ha. Yun yung isa sa nagpapatrigger ng depression ko eh. And this is my first time na nangyari sa akin. This is my first time na ibang tao ang gagawa sa akin ng ganon. Na, you know, sa police station ka pa, pagbibintangan, porke natalo lang ako sa isang beauty pageant na sinalihan ko na Miss Cosmo World Philippines, ako naman tong si Ogag. Siyempre, nagpaniwala ako. Bakit? Hindi ko naman kasi alam na may mga tao palang ganon. Isa pa, this is my first time na sumali ako sa Miss Cosmo World Philippines. Kasi from my previous na sinalihan ko, screening pa lang yun, lagi akong hindi tinatanggap, lagi akong nire-reject. Ngayon lang. Pero alam mo, gusto ko lang naman tuparin yung pangarap ko. Pero hindi porke sinasabi nila na hindi ito para sa akin, ganito na lang ang nangyayari sa akin. Huwag ganun. May karapatan ako. At kahit anong mangyari, matutupad kung ano yung gusto ko. At huwag nila ako i-bullshitin. Sinumbong ko yun sa mga kapatid ko. Alam mo, ginusto ko ba yun? Ginusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko. Hindi lang naman para to sa pag-aaral ko. Pero ito yung sa side ko Sobrang sakit nun para sa akin. Ito yung sasabihin ko May mga tao talaga na, oo, mabait nga sa'yo. Pero gagamitin ka lang naman pala sa kawalang hiyaan. May mga taong nang take advantage sa'yo. Lahat gagawin ng paraan. Tapos ibabaliktad. Kumbaga parang ganito. Dito ka sa ibabaw. Ito yung bullshit. Para hindi ka matamaan, ngayon gagawin, lulusot, tapos gaganon ka. That's a stupid thing na, alam mo yun, hindi yung hell ang lugar na to. Tao. O sabihin natin na, ang tao nakakatulong kasi humayo kayo at magparami. Pero ang tao, ang dahilan kung bakit mismo paunti-unti na tayo. Diyos ko po. Alam mo ito. Tapos may nababasa ako na ganun talaga. Social media talaga yan Talagang mayroong nang bubuli, may nang babash. Ngayon, kung ayaw mo maapektuhan, edi huwag ka na mag-social media. Bakit ang social media ay para lang ba sa mga nang bubuli? Ay para lang ba sa mga nang bubullshit? Hindi ganun yun. Social media ay para sa lahat. Pero not in the way para manglait kayo, para husgahan nyo, lahat gawin nyo para ma-down yung isang tao. No. Kung tutuusin nga, dapat hindi na rin din kayo dapat gagamit ng social media. Alam mo kung bakit? Ang karamihan sa mga poster account, ginagamit nyo sa paninira. May naalala nga pala ako. May nag-message sa akin, isang basher. Ang sabi niya sa akin, meron daw akong social media na poster. Yes, I have my poster account. Pero ito sasabihin ko sa inyo ginagamit ko yon para sa akin lang. Hindi ko yun ginagamit sa paninira. Hindi ako kagaya nyo na ginagamit nyo ang poster account nyo para i-message nyo yung isang tao na porke ayaw nyo at kung ano na lang sasabihin nyo against that. Tapos, ang iba sa mga user, gumagawa sila ng poster account ko.
gumagawa sila ng poster account ko. Tapos isusumbat sa akin na, ikaw, gawa-gawa ka ng poster account na parang Ryle Sebastian, kala mo marami kang ano. Diba? Isusumbat sa akin na may poster account ako, samantalang yung, baka nga kayo, isa kayo sa mga gumagawa ng mga poster accounts ko din, diba? Pare-pareho lang tayong mali. So, anong reason? Akala nyo kasi tama kasi kayo eh. Pare-pareho lang naman tayong mali. Binablog ko para masabi ko ang lahat ng mga experience ko. Hindi para pakinggan nyo ko. Alam kong walang papakinggan dito. Alam kong marami kayong sasabihin. Manghusga kayo, go. Kalayaan nyo yan eh. Gawin nyo yan. Pero hindi ko kayo mapiplease. At hindi nyo rin ako mapiplease. Because we are all still human, no matter what. Kaya yung sinasabi sa akin na mga basher na may poster account ka, may poster account ka. O ano ngayon? At least ginagamit ko yun para sa akin. Hindi ko yung ginagamit sa paninira. Hindi ako kagaya nyo. Na ginagamit nyo yung poster account para i-message ako, sirain ako, mumurahin ako. Galit na galit kayo sa akin. Diba? Hindi ko alam kung kaninong pictures yung gamit nyo eh. Tapos, eto, tinanong ko yung yung tao. Kasi siya sa picture na nagamit ng sabi ko, Kuya, may nag-message po sa akin na isang user sa Instagram. And then yung picture niya, yung ikaw. Hindi ko po alam kung ikaw po yung nagme-message sa akin o hindi. Sabi, hindi ako yun. So, confirm. May mga tao talagang loko-loko, no? Ay, nako. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot yung nangyari sa bayan natin. Alam mo, imbis na tumulong na lang tayo, hindi eh. Lalo lang natin winawasak. Ang dami-dami ng mga mabibigat na pinagdaraanan natin, katulad ng bagyo, lindol, korap. Tapos ito pa idadagdag nyo. Lalo nyo lang dinadagdagan yung problema ng bayan natin. Ano ba gusto nyo mangyari? Kung ano lang yung problema natin, tapos mang-bullshit kayo ng kapwa nyo, sa tingin nyo ganun-ganun na lang kadali yun? My gosh. Alam natin, lahat tayo ay hindi perfect na tao. Pero hindi ibig sabihin, mamato na lang kayo ng kung ano-ano para lang masabi nyo na mayroon kayong kapangyarihan at sobrang lakas nyo, na sobrang tama kayo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat sa buong mundo, at yung mga binubulshit nyo ay laging mali. Hindi habang buhay lagi kayong nasa ibabaw, tandaan nyo yan. Kasi alam ng Diyos yung ginagawa natin. O sige, eto, alam natin na hindi natin mapiplease ang lugar, ang bayan natin. Hindi natin mapiplease ang mga tao. Kasi may mga tao tayong may encounter na hindi nila maiiwasan na bubulshitin tayo. Eto na lang siguro. No matter what, always love yourself. To love yourself is you always proud who you are, pero hindi ka nang aapak ng tao, na hindi ka nang da-down, at the same time, wala kang ginagawang masama. Hindi ko isasama dito yung mga feeling nila ay hindi sila nang da-down, hindi sila nang aapak ng tao. No. Para to sa mga tao na binuli. At kayo mga mangbubuli dyan, bahala kayo. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo itigil yan o hindi. Kasi you know what? Kahit sa susunod na taon o ilang taon, wala rin namang pagbabago yan eh. No matter what, you always love yourself. Alam kong maraming nanghihinayang sa mga nagpapakamatay. Sayang ang buhay mo. Huwag ka magpakamatay. Ikukumpara ka pa sa iba na may cancer. O ito, may cancer. Ito.
Down syndrome. Gusto nila mabuhay. Ito, bakit? Ako lang ba yung nahihirapan? Pare-pareho lang naman tayong lahat ah. Tsaka wala hong mukha ang depression. Mind you, kahit anong gawin natin sa buhay natin, lagi pa rin nandyan yung mga taong mananakit sa atin. Handa nilang gawin ang lahat para lalo tayong ma-down. Ito sasabihin ko ah. Hindi ko sinasabi to para ma-down tayo lahat. To express it. To love yourself. If sa tingin mo walang nagmamahal sa'yo, always love yourself. No matter what. Just always be true. A kind person. Mag-focus na lang tayo sa kung ano yung mga bagay na ginagawa natin. Kahit na alam natin na marami pang mas malakas na isa sa mga nang-aapi sa atin. O mang-aapi. 'Di ba? And you know what? Kahit na alam natin na napakahirap ng bansa natin, huwag naman natin isipin yun. Pero, sana naman, isipin naman natin para sa ating lahat. No? Alam kong hirap na hirap tayo ngayon. Ang bansa natin ay corrupt. 'Di ba? Binabagyo tayo, nililindol tayo. Isipin natin. Kaya nangyayari yun, pagsubok natin lahat yun. Pero hindi ibig sabihin mang bullshit kayo ng kapwa nyo. Kaya nananawagan ako sa isa sa mga nakaupo dyan, na gobyerno sa ating Pilipinas, na mas lalo pa natin paigtingin ang usapin ng mental health. Bawat schools, offices, dapat lahat may anti-discrimination yan. Especially in social media. Ako, nakaranas din ako ng pambubuli sa social media. Isang person. Tapos, ang sabi niya sa akin, ang pangit mo, sobrang pangit mo. Mas maganda pa yung maid. Ikaw, mukha kang katulong. Hindi ko naman siya kilala. First message ko yun sa kanya, nakita ko. Siya yung unang nagme-message sa akin. Tapos, sabi niya, ang pangit mo. Ako, to be honest, gumanti ako. Kasi pag hindi ako gumanti, magsisisi ako. Kasi alam mo, naranasan ko na yan eh. Nung may nagsabi sa akin magpakamatay ako, hinayaan ko yun. Kasi iniisip ko, wag ko na siya pansinin. Delete ko pa nga yung message eh. Pero, habang lumilipas ang panahon, naiisip ko na naman na, alam mo yun, parang I'm feeling down. Kahit ayokong isipin yun, pero parang umaano siya sa isip ko, na bigla na lang. Kaya naisip ko, minessage ko siya ulit. Hinanap ko yung account niya. Gumanti ako sa kanya. Kaya yon, yung nag-message sa akin na nilalait ako, message ako sa kanya. Pero alam mo, doon ko na-realize, hindi pala lahat ng tao na kapag gumanti ka, habang buhay silang talo. Ayaw rin nila magpatalo eh. Kaya ito, nag-message siya sa akin sa IG nung binlock ko siya sa Facebook. Tapos nag-comment siya doon sa isa sa mga videos ko. Tapos sabi niya, binablock-block ka pa dyan, mas lalo mo pa pinapatunayan na sintu-sintu. Bakit? Ano ba gusto niya mangyari sa akin? Baka pag hindi ko nga siya papansinin, iisipin niya duwag ako eh. 'Di ba? Kaya ayun, nag-message ako sa kanya sa Instagram. And then, unfortunately, hindi niya binabasa. Parang umiilag siya. Tapos, ayun, dinilit ko. Pag delete ko, syempre, gusto ko lang kalimutan yung ginawa niya sa akin. Pero, gumawa na naman siya ng bagong account.
sa Facebook, tapos makita ko na lang hinahaha yung mga post ko. Siya rin yun. Tapos nagsumbong ako dun sa cyber libel, kaya lang bulok yung sistema dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sana, nakikiusap ako sa inyo, na hindi lang sa social media, na kailangan kilala mo. Sana kung meron tayong iba pang paraan, para lalong mahabla yung mga taong naninira sa atin sa social media. Ito, isa pa sa naranasan ko, hindi lang yung mga pambubuli at pangbabash. Nakaranas din ako ng pangbabastos. Diba? Kasi alam mo kung bakit ito eh. Maganda ka kasi. Kaya binabastos ka. Ang kapal ng mukha nyo. Ang kapal ng mukha nyo na sabihin nyo, gamitin nyo ng word na ganun para lang mangbastos kayo, para lang may karapatan kayong mangbastos ng kahit na sinong tao. Pwesto masasabi ko sa inyo wala kayong karapatan, yung katwiran nyo, para masabi nyo na kaya yun ang ginagawa nyo. Mali man yan o hindi, dapat hindi yan ang ginagawa ninyo. Karamihan pa sa mga nambabastos sa akin, mga may asawa, gusto kong gawing kabet. Ang kakapal talaga ng mga mukha, no? Tapos nung nagsumbong ako sa pulis tsaka sa barangay, ganun na lang sinasabi sa akin, imbis na tulungan ako. Bakit ba? Tapos sinasabi ng mga bashers, ang pangit mo. Tapos sasabihin ng manyak sa akin, ang ganda mo. Bakit? Ano ba tingin nila sa akin? Parang tingin ko tuloy sa sarili ko na wala akong karapatan. Tuparin yung mga pangarap ko. Parang tingin nila sa akin, karapatan kong mag-asawa na lang. Na hindi naman lalaki ang gusto kong mapangasawa kasi babaeng maganda yung gusto ko. Hindi nila alam kung sino ako, hindi nila alam kung ano yung gusto ko. Para sa mga nangbabash sa akin na ang pangit mo, hindi ka pwede maging isang beauty queen. Kasi ang pangit mo, hindi ka matangkad. Lahat, ang pangit mo, sobrang pangit mo. At sa mga taong nangbabastos sa akin, na ang ganda mo kaya ka binabastos. Dapat kang mag-asawa ng lalaki. Parang akala nila sa akin gawin nila akong pokpok. Pues ito lang masasabi ko sa inyo, sa inyong lahat. Hindi ako yung tao na akala nyo kung ano yung tingin nyo sa akin. Hindi ako yun. Okay? Huwag nyo akong sumpain. At kahit sumpain nyo ako na balang araw magiging straight ako. At kahit sumpain nyo ako na walang mangyayari sa buhay ko. At kahit anong sabihin nyo, wag ako. Kasi this is me. This is my real me, my whole me. Wala kayong pakialam. And I know my limits. At wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko kung ano ako. Being one of the humans who live in this world. This is me. I will do this what my own and what I want. No matter what you're saying. And I will never be following you. I will always follow myself, not yours. Sobrang sakit. Ang sakit nun para sa akin bilang tao. Hindi ko alam kung may makakaintindi sa akin. Parang wala akong karapatan makasurvive here in this world. Wala eh. Wala tayong magagawa. This world is full of crucial. That is how I'm saying this. Lalo na, syempre, here. Diba? Kaya may mga tao talagang nagpapakamatay. No? Sabihin naman natin na, oo, hindi nyo dapat kailangan gawin yan. Suicidal is a sin. Pero mas makasalanan naman yung mga taong walang ginawa kundi mang-api ng kapwa. Pahirapan niyo yung kapwa niyo para lalo kayo sobrang maging winner sa lahat. Kayong mga nangbabash dyan, kayong mga nang-aapi dyan, hindi kayo santo, hindi kayo Diyos para pahirapan nyo ang kapwa nyo. Tapos kayo pa may ganang magsalita na, ba't ka nagpakamatay? So, what I'm saying this,
this world is super crucial. Mabuti ka man o masama, maganda ka man o hindi, lahat kapwa sa kapwa, mang-down na lang ng mang-down. Isa pa sa mga nababasa ko, bukod sa akin ha, para silang mga may sakit ng depression, ewan ko lang kung ako lang yung nakakapansin na. Kasi nung nabasa ko yung mga comments, hindi naman siya, ibang issue yan. Halimbawa, sa gobyerno o kung sa ano, nabasa ko, pero di na ako nagko-comment. Di katulad kasi dati, nagko-comment ako, tapos merong nagmamarunong sa akin na nagre-reply. Eto, sabi, may nakikita ako, nagbabatuhan sila ng tae nila. Tapos, yung isa, nagpapataasan ng ihi. Nagmamagaling. Tapos yung isa, para magmukhang marunong, magmukhang magaling, magmukhang matalino, ini-English. Ganun ang kasarkastik ng kapwa natin. 'Di ba? Pero ako, di na ako nagme-message. Ayoko na makisali sa mga ganyan. Kasi doon ko na lang na-realize, may mga tao talagang hindi nagpapatalo. Siguro naapi kayo nung bata kayo, no? Kaya yung mga nangaano sa... Wala. Kaya ito masasabi ko, para kayo may sakit ng depression, kapag nagmamataas kayo, baka mas masahol pa kayo sa may depression. Baka mas masahol pa kayo. Isipin mo yun. Pansin ko ha, kung sino pa yung taong nang da-down, sila pa yung sobrang gustong magmataas. Ang gagaling nyo! Isa sa nagpapatrigger sa akin sa sakit kong depression eh. Tapos sasabihin, no! Don't do this! Don't do that! Ang iba, ipupush ako magpakamatay. Di ba pwedeng manahimik na lang kayo? Wala na naman kayo na itulong eh. Kaya ito lang masasabi ko. Hindi natin mapiplease ang mga bagay na nandirito sa mundo. Wala tayong magagawa. Sarili na lang natin ang kakampi natin. Minsan ka na nga lang magiging masaya, tapos parang ipagdadamot pa sa'yo ng kalikasan. Ang damot ng kalikasan. Kung hindi tao ang kalaban mo, kalikasan. Kung hindi kalikasan ang kalaban mo, tao. Di ba pwedeng wag na lang ganun yung nangyayari sa atin? Alam naman natin na may problema tayo, pero huwag niyo naman masyadong dagdagan. Lalo niyo lang ini-stress yung sarili niyo. Hindi lang kapwa niyo yung ini-stress niyo. Ini-stress niyo yung buong Pilipinas. Pwede bang iwasan na lang natin yung pagiging toxic? And let's be kind na lang sa isa't isa. Pero kung hindi ko naman din mapiplease ang earth, wala akong magagawa. At least, I'm saying this. Kasi darating din ang araw kung wala rin naman pagbabago. Or meron. It's up to. Bahala na. Just always love yourself no matter what. Isipin natin na hindi lahat ng tao tanggap tayo. Kahit mabuti ka man o masama. Ano man ang ugali na meron tayo, lahat tayo iba-iba. Maging matalino tayo sa sarili natin. Hindi para magmataas. Basta't ikaw, hanggat alam mo yung ginagawa mo na hindi ka naman ang aapi, tapos ikaw yung inapi, ikaw yung hinusgahan, alam na, gawin mo pa rin yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Kahit agawin man o nakawin man ng mga taong nandirito sa paligid mo. Marami mang ipagdadamot sa'yo. Paano kung hindi?
Paano kung pagpunta mo doon tapos wala pala? Paano kung hindi rin ibibigay? At least ginagawa mo kung ano yung makapagpapasaya sa'yo. No matter what, anything's in our life. Yes, I know what you're saying na masarap mabuhay sa mundo. Oo naman, masarap nga mabuhay sa mundo eh. Kaya tamo naman yung mga ibang may sakit ng depression, kala mo. 'Di ba? Para silang may sakit ng depression eh. Parang mas masahol pa sila sa may sakit ng depression, tamo. Sa akin binubuntong. Pati tuloy ako nahahawaan. Pati yung ibang walang sakit nahahawaan. Tapos yung iba papasa. Pasapasahan na lang eh. 'Di ba? Tingin ko may isang may depression dyan. Tapos binubuli yung isa. Tapos yung isa yung nabuli, magkasakit, mangbuli na. Pasapasahan lang. Tingin ko yun ang ano ko eh. Para sa akin lang yun lang yung ano ko eh. 'Di ba? Tapos sila pa yung nagmamagaling, no? Sila pa yung mga sarcastic. Sila pa yung deny to death. 'Di ba? Ito lang masasabi ko. No matter what you do, you have more consequences in your life. No matter what, lahat tayo. Kasi alam ng Diyos yung ginagawa natin. Ako, inaamin ko. Makasalanan ako. Inaamin ko yun. Pero hindi ako kagaya ng iba. Na porke meron ako nakitang ayaw ko. Hindi kita, ganun na lang. Lalait na lang ako. Hindi ganun yun. Meron man, wala. Wala akong iba sasabihin. All my life, I really want to be a good person. Pero, kahit tama na yung ginagawa ko, mali pa rin sa karamihan ng iba. Sobrang mali pa rin ako. Wala tayong magagawa eh. That's life, right? Tapos yung mga nagtitingin na mali yung ginagawa ko, tingin nila tama sila sa sarili nila. Well, mali rin kayo. Kasi lahat tayo mali, right? Huwag unfair. Namin ko, nakaranas din ako ng pananakit ko sa sarili ko. Oh, nag-try na rin, I was attempting suicide that time. Kasi yun naman ang gusto ng karamihan sa akin eh. Magpatiwakal na daw ako. Oo. Kasi tingin nila sa akin, wala akong karapatan tuparin yung gusto ko. Wala akong karapatan gawin yun. Kasi they don't like me. Siguro hindi rin din sila gusto ng kalikasan. Kaya pati ako idadamay. Ngayon, kasalanan ko, nagpa-apekto ako? Hindi ko naman kasalanan yun, nagpa-apekto ako eh. May paraan sila para lalo akong maapektuhan eh. No? Minsan iniisip ko, sana naging manhid na lang ako. Para wala na akong nararamdaman. Kahit anong gawin nila, wala akong nararamdaman. Sana wala na lang akong puso. Para hindi ko na lang maranasan yung sakit. Tinutusok-tusok nila sa puso ko. Minsan iniisip ko, sana wala na lang akong utak. Para hindi ko na lang isipin yung mga masasakit na ginawa at sinasabi nila sa akin. Kaso wala eh. We're still a human. You have heart. You have mind. You have the body. All of this. All of you. You have this. And you have this. You have to live in this world. Minsan iniisip ko, hindi natin kailangan yung mga taong pakinggan man tayo o ayaw nila sa atin. Or ano man yung against sa atin. Lahat naman tayo against sa kalikasan eh, di ba? So you need to have focus on yourself, not for everyone. Focus on your things you have to do. If you really love cats, mag-alaga ka ng mga pusa. If you really love dogs, mag-alaga ka ng maraming dogs. If you love art,
you can draw. If you really love dance, just always dance. Singing. If you really love gaming, always playing video games. If you really love to travel, mag-travel ka sa buong mundo. 'Di ba? Pero, opinion ko to. Minsan iniisip ko, para mas okay pa pumunta sa China. Huwag niyo sanang isipin na eto, pag Chinese, communist. Hindi ganun yon. Hindi naman lahat ng Chinese communist. Nasa sayo rin naman yan. Kumbaga dito sa Pilipinas, hindi naman lahat ng Pilipino komunista. Hindi lahat kasali sa communist. Gusto mo lang parang mapaglibang-libang lang, ganun, parang para makalayo ka lang sa impyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Tsaka ito ha, mapansin ko na lang ha. Mahigpit ang batas sa China. Pero walang taong nang bubullshit sa'yo. Mapabait yung mga taong Chinese dun sa China. Yung papa ko na nagpalaki sa akin, pure Chinese yun. Pure Chinese yun. Sobrang bait nun. Pero di ko nilalahat hindi ko nilalahat ng mga Chinese ay mababait. Ganon din sa mga Pilipino. Di ko nilalahat ng mga Pilipino ay masasama, ay salbahe, yung iba. Iba-iba pa tayo ugali. Ganon din sa China at sa buong mundo. Kahit saan tayo magpunta, iba-iba ugali ng tao. Pero I just wanted to say this, na kung ano yung para sa inyo, gawin nyo pa rin. 'Di ba? Kasi doon tayo mabubuhay. Tayo-tayo lang ang nakakapakinig ng sarili nating sinasabi, yung sarili nating damdamin, yung sinisigaw ng puso't isip nyo. Pero not in the way na porke may pinagdaraanan ka, tapos bigla ka na lang mang bullshit ng kapwa mo, tapos sasabihin mo, ay hindi, ganito, ganyan. That's fucking wrong. Mind you, sa lahat ng mga bashers ni Eman, dahil sa inyo, pag maraming nagpakamatay, baka dumating yung araw, kayo na lang ang mabubuhay dahil ang sasalbahe nyo. Ang mundong to ay para sa mga salbahe lang. Pero hindi rin din kami papayag na porke kami ay inaapi-api nyo, ay habang buhay na lang kami magpapakamatay. Gusto nyo matira matibay tayo eh. Pero kung gusto nyo, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Kasi pare-pareho lang naman tayong mga Pilipino eh. Nandito lang tayo sa bansa natin. Tapos ganito pa. You know what? I make this video hindi para magpasikat. I make this video, this is for all of us. To tell us, alam naman natin na hindi natin mapiplease ang mundo. Pero, kung hindi natin sila mapiplease at hindi natin sila mapipigilan, pakinggan na lang natin ang puso natin, at ang isip natin. Gawin na lang natin. Yakapin na lang natin ang ating pakiramdam, ang ating sarili. Kung meron man tayong gustong iiyak, iiyak na lang natin. And yes, at least nakakapagdasal, nilalabas mo lahat ng sama ng loob mo. Pero syempre, sa mundo, hindi natin mapipigilan. Kasi ganun talaga. Iba-iba talaga ugali ng tao. We are people full of sins. Pero, sa mga nakakaranas ng depression dyan, at sa mga taong nakakaranas ng hindi maganda sa kanilang trabaho, sa bahay, kung ano man ang mabigat na problema natin, look yourself as long as you're happy. Kung gusto mo kumain ka ng marami. Magpakabusog ka. Kasi yan ang makapagpapasaya sa'yo.
kaysa mang-api kayo ng kapwa nyo, kaysa ipasa nyo yung sakit na pinasa sa inyo ng iba. Yun na yun. Basta, gawin nyo na lang. Tsaka, to and break this stigmata. Magtulong-tulong na lang tayo para sa bayan natin. Kahit anuman ang mga pinagdaraanan natin sa bayan natin, tulong-tulong na lang tayo. Kasi in the end, tayo-tayo rin naman din kasi ang magtutulungan eh. Eh, paano kung tumating bigla si Jesus? Bulagain tayo. Anong ginagawa nyo? Diba? Lalo na, alam ni Jesus kung sino yung mga tao na binubullshit nyo yung kapwa nyo kaya nagpakamatay. It's time. It's time to break this cycle. We need to love ourselves. Kasalanan naman din kasi natin kung bakit tayo nagkakaganito. Kasi iniisip natin na yung kalikasan ang dapat gumawa para sa atin, imbis na tayo ang dapat gagawa para sa kalikasan. No. Mauuna muna yung sarili mo. We deserve to be happy as long as you can. As long as hindi ka naaapak ng tao, wala kang ginagawang masama para sa'yo. But if you still na meron kang nagawang mali sa sarili mo, lalo ka't nang apak ka ng tao, nagmamataas ka, wala akong magagawa. Aminin mo man o hindi, but you still have. Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Naalala ko yung sabi ni Pastor nung nakaraan na umattend ako sa isang Bible study na may nag-invite sa akin. Ang sabi sa akin, ang taong nagmamataas, siya yung idadaw ng Diyos. Ang taong na dinadown, yun ay itataas ng Diyos. Pero paano naman yung mga tao? Siyempre, alam mo naman yung mga tao, di ba? Sa paligid natin. Lahat, puro mataas sila. Parang akala mo tali-talino nila, knowing na nakakasakit na sila ng kapwa nila. No. You're still a down. Dahil alam ng Diyos yung ginagawa natin. Sa mundo, dalawang klase lang yan. May mabuti, may masama. Parang mangyayari dito para tayo naglalaro ng ML. Parang ginagawa niyong laro ang buhay. Ganun. Kaya ito, sabihin natin ha, message ko sa mga taong nakakaranas ng ganitong kakaibang pagsubok, lalo na sa mental health illness, sa mga taong may pinagdaraanan na sakit, depression, ano man ang sakit natin, darating din ang araw, magiging okay rin tayong lahat. And then, magpakasaya lang tayo. Lubos-lubusin natin yung mga tao sa paligid natin na walang ginawa kundi ng kapwa, bullshit ng kapwa nila. That is how it is. Lumayo tayo. Kahit habul-habulin tayo. At gawin natin isang bagay na makapagpapasaya para sa ating lahat. At yun lang ang aking video na
ilalabas. Pasensya na, ang dami ko nang nasabi. Kung meron mang naguguluhan sa sinabi ko, di problema nyo na yon. Pero kung naiintindihan nyo, di maintindihan nyo. Pero para sa akin na, yan lang talaga, syempre issue ng mental health yun eh, no? At saka ito pa ha, sorry huwag nyo sanang iisipin na yung mga tao na gumagawa ng kabulshitan, dinadamay pa nila yung mental health. Bakit sila ba? Hindi ba sila nakakagawa ng bullshit sa sarili nila, sa kapwa nila? Eh di ba lahat naman tayo may kanya-kanyang bad side? At kahit sabihin natin na sobrang mali na nga yung ginagawa mo, nade-depress ka pa rin. Kaya nga yung iba sa mga napapansin ko, parang may sakit ng depression. Bruin mo, over na over yung pang-debater, pang-down. Siguro ganun sila sa buhay nila noon. Kaya, magdamay na lang ng iba. Ito masasabi ko just always love yourself no matter what. And always be kind. Dahil sa mundo, tayo-tayo lang naman din ang magtutulungan sa huli. Dahil lahat tayo magkakapatid at anak tayo ng Diyos. Ano man ang lahi natin. And yeah, salamat sa mga nakikinig sa aking video, sa pagbigay ng time na makinig sa aking videos. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kindly subscribe my YouTube channel. And mag-ingat tayong lahat, stay safe, and lagi tayong magdarasal at hindi tayo pababayaan ng Diyos. At maraming salamat sa inyo. God bless.